we have learned last December that the secret is giving. So our topic for today is giving. Pakibasa nga. Freedom from poverty and snare of the enemy. Kaya kung gusto mo lumaya sa kahirapan at sa bitag ng kaaway, ang sikreto magbigay. Tandaan natin, makinig po kayo ha, huwag niyo sayangin ang punta niyo rito. Tandaan natin na ang dyablo sa panahon natin ngayon, ang kanyang pagkilos ay hindi po obvious. Ang pagkilos ng demonyo ngayon, padadamahin kanya. Pagmumukhain niyang tama ang isang bagay na mali. Pag ginawa mo to, you will be blessed. Hanggang sa, tama naman, nabibless ka talaga. Kaya lang at the end of that blessing, instead of giving thanks to the source, ang tinitignan mo na ngayon, ang pinanggalingan ng blessing mo ay dahil sa iyong sipag, dahil sa iyong tiyaga, dahil sa iyong talino, dahil sa iyong galing, dahil sa iyong connections. Doon po tayo nadadaya ng diablo. Hello? Narinig niyo po ba ang ibig ko sabihin? At the end of the day, ang pagkakamali po natin, ang nasusunod na natin ay yung sariling isip at sariling damdamin natin. Hallelujah. In our previous principle, we have learned generous giving is an act of faith. Ano daw yung faith natin? Knowing that all blessing in life comes from God. The time, talent, and treasures come from God. Sino sa inyo naniniwala doon? Hello? These are not kept on ourselves. Generosity is what? Constant giving. It is not based on emotions and feelings, but of faith. Pag may pananampalataya ka kasi, tuloy-tuloy mong ginagawa. Pero wala kang pananampalataya, pag trip mo lang. Pag maganda sa pakiramdam, bibigay ako ngayon. Kasi binless ako eh. Ikaw na yung nagko-control. Ang pananampalataya kasi mga kapatid, kapag meron kang prinsipyo na pinaniwalaan sa prinsipyo ng Diyos, tuloy-tuloy yon. Good or bad ang pasok ng blessing sa iyo. Hello? Yun po yung definition ng generosity. And God loves a cheerful giver. Huwag kang magbibigay kasi maganda ang pasok. Kaya pangit man yan o hindi, if you understand the principle of tithes and offering, give. Because we live by faith and not by sight. So generous giving. Napapangalawa, cheerful giving is a sign that you can be trusted with much. We can only be trusted with much if we are to be trusted with little. Hello? Sino po rito ang nasibukan ng magbigay? Lalo na yung mga magulang. Ang mga magulang, pag binigyan ka ng konti, nakita nila na pagkatiwalaan ka, sasabihin nila, ay, pwede na nating taasan. Kasi, He can handle. Same thing with the principle of God. Hello? Pangatlo, faithful giving. Ano daw ang mangyayari?
opens up the floodgates of heaven. Being faithful in giving to God can remove the clog into the vessel of blessing. Makinig po tayo mabuti. Ang pananampalataya ay ang pagiging matatag na pagsunod sa mga pangako o salita ng Diyos, hindi ang sariling isip, emosyon, o pakiramdam. Hello? Tinanong ko kahapon yung worship team. Sino sa inyo rito ang naniniwala sa salita ng Diyos? And everybody said, ako. Ako. Sa umagang ito, tanungin ko kayo ulit, sino rito sa inyo ang naniniwala sa salita ng Diyos? Tandaan po natin na umuo tayo. Ngayon, pag sinabi ba ng Diyos sa iyo na huwag kang magalit, pero nagawa mo pa rin magalit, sumunod ka o hindi? Hindi. Sino sinunod mo? E di sariling isip mo, sariling emotions and feelings mo. Hello? And then sasabihin natin, I worship God. Malalim po ang pananampalataya. Pag sinabi ng Panginoon, sinabi ba ito? Tanungin ko kayo, sinabi ba ito? Huwag niyong kaliligtaan ang ganitong mga pagtitipon. Sinabi po ba yun? Sinabi hindi. Anong aklat yun sinabi? In the book of Hebrews. Saan? 10:25. Galing ni ate. Tinamad ka. Sino sinunod mo? Yung salita ng Diyos o yung sarili mo? Yan. Tingnan ninyo ha. Binibigyan ko ng diin yung sinasabi nating naniniwala ka ba sa salita ng Diyos? Sumusunod ka ba sa salita ng Diyos? Dahil wala pong sinabi ang Diyos na utos sa atin na ikapapahamak po natin. Kaya sabi niya, for I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya nga po, lagi nating susundin ang salita ng Diyos. It is not based on our own thinking. It is not based on our emotions and feelings. It is not based on our own diskarte. Ano sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5? Trust. Ano sabi? Trust in the Lord. Hindi niya sinabi, trust in yourself. Trust in the Lord, ano daw? With all your heart. Hello? Ano kasunod? Acknowledge Him in all your ways. Kaya kapag ikaw ay magdedesisyon sa isang bagay, tanungin mo muna, sinabi mo ba ito, Panginoon, na dapat kong gawin? Hello? Yung tithes and offering, sinabi bang gawin yon o hindi? Sinabi. Kaya nga po, ang hamon ko doon sa mga nagsasabing, hindi na yan dapat ginagawa in the New Testament. Sabihin mo sa akin kung sa New Testament merong sinabi doon na wag na tayo magbigay. Ang lagi lang nila inilalaban, niluma na ng dating. Siguro naman hindi ganun kahina ang Diyos para tayo ay guluhin. Wala po siyang sinasabing ganon, even in the New Testament. Nananatili po ang sinasabi niya sa Malakay 3:10, to give. Bring pala, bring. Hindi niya sinabing give. Bring your whole tithes and offering. Gusto ko pong intindihin ninyong mabuti yan.
That is how we should evaluate things. Hello? It is according to the Word of God. Hello? Pag sinabi niya, gawin mo. Pero pag hindi, manahimik ka, mapapahamak ka lang. Kaya nga po sabi sa Psalms, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Hallelujah. Ang tukso, kabila ang ginagawa sa atin ng tukso. Ang Diyos kailanman hindi po tayo tinutukso. Kaya it is very important to ask God about it. That is why the Holy Spirit was given to us to confirm the Word of God. Hallelujah. In Matthew chapter 6, verse 19 to 21, again, is this the Word of God? Ano sabi niya? Do not store up for yourselves treasures on earth, where moth and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Tanungin ko kayo, is this the Word of God? Do we need to follow the Word of God? Hello? Hello? Hallelujah. Kaya ang tanong, saan mo nais ilagak ang kayamanang nasa kamay mo ngayon? Sino rito ang may kayamanan? Sino may kayamanan sa umagang ito? Lahat tayo meron. Huwag mo naman sabihin sa akin, wala. Wala, pastor. Wala talaga. Jesus, Mariosep. Ha? Sabi nung isa, bago yung sapatos mo. Grabe, nakakaingit ka naman. Sabi nung pilay, yung putol ang paa, buti nga kayo, may paa, ako wala. Sino rito ang kompleto sa umagang ito? Kompleto ka eh. It is already a gift. It is already a richness. Amen? Bibili ako ng bagong damit ko. Kasi nakakaingit naman yung katabi ko. Bago. Sabi nung nasa labas, mga taong grasa, buti nga kayo eh, nakakabili pa eh. Ako nga, ito lang eh. There is always a blessing. Ngayon ang tanong, saan mo nais ilagak ang kayamanang nasa kamay mo ngayon? Balikan po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Ano sabi ng salita ng Diyos? Ano sabi ng salita ng Diyos? Sa binasa natin kanina. Ano daw? Alam mo, pag sinabi ng kaibigan mo, ang bilis natin mag-respond. Pero pag sinabi ng Diyos, binabaliwala lang natin. Pag sinabi ng kaibigan mo, uy, bukas ha, mag-outing tayo. Pare, puyat ako ngayon eh. Alas 12 na kami nakatulog eh. Hindi, kailangan alas 3, nandito na tayo. Alauna pa lang, nakaganon na yun. May lakad kami alas 3 eh. Huwag na tayo matulog. Pero pag sinabi ng Diyos, huwag niyong kaliligtaan ha, ang mga ganitong gawain. Pag-gising, naku, late na tayo. Ay, mga kapatid, gising. Minsan kaming mga pastor, may pinost nga si Del eh. Talagang napanood ko na dati yun eh, nakakatuwa.
talaga namang namamahiya yung pastor. Talagang namamahiya yun. Tatawagin ka sa pangalan mo. Malupit. You know, there are kind of pastors like that. Sasabihin natin unethical. Pero sometimes, if you know the heart of the pastor, na gusto niyang iayos ang buhay mo bilang mananampalataya, alam mo, minsan maganda talaga yung ganon eh. Minsan ganon eh. Yung tough love. Kasi ang tao, madali eh. Yun nga lang tatalungin ko kayo kanina. Kalimutan nyo na agad eh. Amen? Minsan, you need to be tough so the person that you are teaching can learn. Ako, ayoko siyang i-judge. Yung pastor na yun, ayoko i-judge. Kasi hindi ko alam kung ano yung puso niya. Kaya nung nakita ko yun, binaliwala ko lang. Kaya nag-comment ako kay Del, sabi ko, parang gusto kong gayahin niya na may punto. Amen? Pero depende po yun. Pero depende yun. Depende man sa tao man yun. Hallelujah. Now, let us continue. Sabi sa Mateo 25, 14 hanggang 16, sino nakahandang makinig sa umagang ito? The moment you read the Word of God, you are not just reading and dadaanan mo lang. Wala. Ilagay mo dito, ilagay mo rito, ilagay mo rito. Dahil ang sabi nga sa Psalm 115, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. So napakahalaga ang salita ng Diyos. Gabay at ilaw ng ating buhay. Amen. O sige, basahin natin ito ha. Sabi ng Mateo 25, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga tauhan at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salaping ginto ang bawat isa ayon sa kanilang kakayanan. Binigyan niya ng ang isa ng 5,000 salaping ginto. Ang isa na may 2,000 salaping ginto. At ang isa pa ay 1,000 salaping ginto. Pagkatapos nito, siya'y umalis. In verse 16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salaping ginto. Next. Gayun din naman, ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto ay kumita pa ng 2,000 salaping ginto. Ngunit, ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto ay humukay sa lupa at itinago ang salaping ginto ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauhang iyon at sila'y pinag-ulat. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Heto naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo nito. Next, anong sabi? Sinabi sa kanya ng Panginoon. Ano sinabi ng Panginoon? Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malalaking halaga. Wow! Malaking halaga. In verse 22, lumapit din ang tumanggap ng 2,000 salaping ginto at ang sabi ng Panginoon, Panginoon, ito po iniwan ninyo sa aking 2,000 salaping ginto. Ito naman po ang 2,000 salaping ginto na tinubo nito. Sinabi ng kanyang Panginoon,
magaling, tapat at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya't pamamahalain kita sa malaking halaga. Samahan mo ako sa aking kagalakan. Ano kaya ang sasabihin niya doon sa 1,000 na nga lang, inihukay pa. Okay? Next! Lumapit naman! Lahat naman lumalapit talaga, no? Lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 salaping ginto at sinabi, alam ko pong kayo'y mahigpit at pinipitas ninyo ang bunga ng hindi ninyo itinanim at inaani ninyo ang hindi ninyo inihasik. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salaping ginto. Heto na po ang inyong salapi. Sumagot ang kanyang Panginoon. Magaling! 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 Yun ba sinabi niya? Ano po sinabi? Pakibasa niyo nga lang. Ay, masama at tamad na lingkod. Alam mo palang pinipitas ko ang bunga ng hindi ko itinanim at inaani ko ang hindi ko inihasik. Bakit hindi mo na lamang inilagay sa bangko ang aking salapi? Kahit paano'y may tinubo sana ito. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay kanino? Sa may 10,000 salaping ginto. Wow! Purihin ng Diyos sa pagkabasa sa kanyang mga salita. Ano po natutunan natin dito? Number 1, everything that we have, God only entrusted it to us. Hello? Sino rito may kayamanan? Sabi natin kanina, lahat tayo meron. Lahat ng meron po tayo, ipinagkatiwala lamang ng Diyos sa bawat isa sa atin. Hello? Galing po yan sa Diyos. Miski na anong sabihin mo, hindi, galing yan sa pinagpaguran ko. Hindi, nako, mga kapatid, maski magpagod ng magpagod ka maghapon, kapag hindi pinahintulutan ng Diyos ibigay yun sa'yo, walang mangyayari. Wala pong mangyayari. Amen, Brielle? Amen? Yes. Tandaan po natin, let us acknowledge that everything that we have, God only entrusted it to us. Ipinagkatiwala ang kanyang ari-arian o kayamanan. Ikaw at ako, tiyak na may pinagkatiwala ang Diyos sa kanya. Amen po ba? The original plan of God, man is to become good steward. In Genesis chapter 2 verse 15, inilagay ng Panginoong Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pagyamanin at pangalagaan. Ito po talaga ang original na layunin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Pastor, tinuturo mo lang yan para tumaas ang offering ng simbahan Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, ginagampanan ko lamang ang tungkulin ko bilang inyong pastor. Sapagkat ang tungkulin ko ay para sa ikabubuti ng bawat tupa na ipinagkaloob ng Diyos sa amin. It is not because of our intellect, our good looking, kaya kayo nandito ngayon. No. God entrusted you to us. Siya po ang nagbigay niyan. Amen po ba? Kaya pag kami inalis, wala po kaming reklamo doon. Siya rin po ang nagdadagdag at nagbibigay. Kaya, huwag po natin isip, Pastor, turo ka ng giving. Kasi nga, ang puso ko, gusto ko kayong pagpalain ng Diyos sa taong 2025. Sino rito gustong pagpalain? Amen. O you start your 2025 with the right principle coming from God. Amen? Ay, nako mga kapatid, hindi ba kayo namamangha na itayo po natin yung building ilang linggo na lang tapos na po yan?
Meron pa tayong aircon na ikakabit. Nakita niyo po? Hindi po dahil sa galing natin. God really provides. Hallelujah. Ito ang itanim mo sa iyong isipan, mga kapatid. Tagapangalaga o steward ka lang. Kaya lang kailangan mabuting tagapangalaga. Huwag mong ariin. Hello? Sino yung, ano daw yung ginawa nung binigyan ng 5,000? Pinangalakal? Amen? Pero meron pa po doon. Ano nangyari? Verse 16. Ano? Oh. Sino nakarinig ng salita ng Diyos sa umagang ito? Ano daw ginawa? Kumilos agad. Hindi lang yung ipinangalakal yun. Ang taong may pananampalataya, kapag nakarinig ng salita ng Diyos, isinasagawa niya agad ang faith na yon. Hello? Hindi niya na pag-iisipan, i-evaluate. Ang gagawin ko? The moment you receive a word from God, magtiwala ka na agad. Kumilos ka na agad. Gawin mo na agad. Alam mo, ang pera, pag pinatagal mo sa palad mo yan, marami ka pang maiisip. Hello? Hallelujah. Sino rito ang gustong maging mabuting tagapangalaga? May naririnig po ba tayong salita ng Diyos sa umagang ito? Ano daw dapat gawin? Kumilos agad. Hallelujah. Huwag ka na magdalawang isip kasi pag nagdalawang isip ka, wala kang pananampalataya noon. O, pangalawa, we are to invest the entrusted possessions for future need and accounting. Bakit? Kailangan nating i-invest kasi nga meron pong accounting na mangyayari. I-audit po tayo. Pagharap mo sa kanya, tatanungin sa'yo, anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Sumahod ka nung akinsi, anong ginawa mo? Nag-prevent. Nag-prevent ko eh. Hindi naman po masama yun. Kaya lang, lagi mo pong uunahin, sabi ng Mateo 6:33, lagi mo uunahin, but seek ye first. Hello? Gusto rin naman ng Diyos na maganda ka, pambihira. Hello? Si Pastor, grabe naman to. Pati ba naman pagre-reband ko, pinakikialaman. May accounting po kasing mangyayari. Tanungin mo sarili mo, pag dumating ang Panginoon ngayon at haharap ka sa Kanya, are you ready to explain? Pag sinabi, anong ginawa mo? A, E, I, O, U. Hindi ko po nabasa yung pinakadulo ha. Ano ang ginawa doon sa ibinaon sa lupa? Bukod sa tinawag siyang tamad. Anong ginawa? Tingnan nyo. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at magkakaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Yung mga takot, mga walang pananampalataya, makikita mo buhay. Ang pinakamasaklap nito, yung verse 30. Tinawag ka ng ganun. Ang sama na ng pagkakatawag at pagtingin sa inang Diyos, ano daw gagawin? Diyos ko. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang. Alam mo, ang Diyos masakit po talaga magsalita. Walang silbing taong yan. Dooy mananangis siya at manggagalit ang kanyang mga ngipin. Pambira. Hindi ka naman ganyan, Lord.
Alam ko, mabait ka eh. Huwag ka magpresyong sa Diyos. Ayaw na ayaw niya yung hindi sinusunod ang kanyang utos. Lugin-lugi, mga kapatid. If you believe in God, mga kapatid, pues, yan, sinabi niya, ganyan ang kanyang gagawin. Amen po ba? Hello? Hindi ganyan ang pagkakakilala ko. Bahala ka. Sabi ko nga naman sa inyo, ang trabaho lang namin is to share the gospel. If you don't want to respond to what we are saying, again, you are king to your bodies. It's up to you. Pero huwag nyo kami sisisihin nang gagalit ng niya pag nasa labas na kayo. Pastor kasi. Huwag nyo kami sisisihin. Ginampanan ko po yung trabaho ko sa oras na ito at sinasabi ko paulit-ulit sa inyo, kung hindi pa rin kayo kumilos, nasa sa inyo na yan. Amen? Hallelujah. Sabi ng mga kawikaan sa 6-8, tingnan mo ang mga langgam. Ikaw na taong ubod ng tamad, pamumuhay niya'y masdan mo at nang ikaw ay mamulat. Kahit sila'y walang pinunong sa kanila'y nag-uutos, walang tagapamahala at tagamamasid na sinusunod, ngunit nag-iimbak ng pagkain sa tag-araw. Kailangan iniipon kong panahon ng anihan. O bakit yun, Pastor, nag-iipon yung mga langgam? Mga kapatid, ang concept po nitong verse na ito ay yung pagkilos. Amen? Kumikilos sila. Kasipagan, hindi katamaran. Amen po ba? And one of the thing na pwedeng pagkilos is investment. Hello? So we are encouraged to do something in the future. That is what we are doing here. We are encouraging every one of you to do something in your future. Sino nakakaalam ng kinabukasan niya? Pero alam niyo po ba, yung decision mo ngayon, ang magdi-define ng iyong future. Hello? Yung decision mo ngayon, ang magbibigay kahulugan sa iyong buhay in the future. Hello? Kaya nga po, dali-dali, kumilos agad ang sabi ng salita ng Diyos. Pag hindi mo pa ikinilos yan agad, do not expect that your future will be bright. Hello? Ang sabi ko noong araw, Lord, at the age of 30, gusto ko maging milyonaryo ako. So I did what may sakit ang anak ko na kailangan uminom ng ilang klase ng gamot ang naiinom niya? 16 different kinds of medicine 3 times a day. Hindi lang basta-basta magkano yon. Ako lang ang nagtatrabaho. Pwede kong gawing dahilan yon na hindi ibigay yung tithes and offering namin. Pero hindi. Sinunod ko yung prinsipyo ng Panginoon dahil ang target ko at the age of 30, milyonaryo ako. Kaya, ibibili na lang ng gamot, naniniwala ako, Panginoon, ang sabi mo, you are our healer. Ayoko masira ang pangako. Ayoko masira ang prinsipyong ito sa buhay namin. Pinaplantya ko pa po yung pera to give. Hindi ako natakot na kunin yung anak ko pag wala na siyang gamot. That is our personal testimony. Nakakasawa na, Pastor, pakinggan. I don't care, but I'm just telling.
Tingnan nyo nga, ang daming nauunang namamatay kay Monique. Mga bata pa. Amen? And it happened. Pagdating ko ng 30 years old, Lord, akala ko milyonaryo na ako. Ay, tingnan mo kung anong meron ka. Nakabili ako ng Starex, brand new, worth 1.4 million during that time. Cash. Amen? Sino rito ang gustong yumaman? Amen. Huwag kayo mahiya. Hindi kasi parang pangit naman tingnan yun. Palataya kami. God is the God of impossible. Hello? Ginaya ng anak ko. Yung si Lucky, gaya-gaya yan eh. Sabi niya, ganyan din ako pa. 30 years old. Kailangan. Alam mo, during pandemic, yung anak ko nagpapagawa ng sarili niyang bahay. Why? Thy word is a lamp unto my feet and a light unto our path. If you don't believe until now, it doesn't matter. Hindi naman kami maapektuhan eh. But if you have faith right now, gawin mo na. Gamitin natin ang biyaya ng Diyos sa atin upang pagdating ng panahon ng pangangailangan, may magamit ka pati na ang iyong sambayanan. Hello? Invest kami. Nung nangangailangan kami, o hindi, benta natin yung isang property. O nung binenta namin yung isang property, hindi lang isa ang binili, dalawa pa. That's 3.4 million isa. Dalawa pa yung kinuha. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kumilos po tayo. Bakit? Accountable kasi tayo later on sa lahat ng natanggap natin sa Lord. I-audit po yan. Maniwala kayo sa hindi. I-audit po yan. Minsan, ang gusto lang natin sa Panginoon, blessing. Kaya ka nagpunta rito kasi, Lord, gusto ko ma-bless. Nung tinuruan ka pa paano ma-bless, ay, ayoko niyan, may gagawin pala. Kala ko naman, genie ka. My wish is my command. Gusto ko ng Ferrari. Lord, Ferrari. Binigyan ng Ferrari kalahati kasi yung biskwit kalahati na lang din, di ba? Di ba may fita na gano'n? You see? If you want to be blessed, then follow His commandment. Follow His ways. Huwag kang manangan sa, hindi, pagka-graduate ko, magiging ganito ako, huwag kang manangan sa ginagawa mo. Ngayon pa lang, sumunod ka sa Lord. Tingnan mo ang buhay nung mag-asawa dyan. Hindi ko alam kung sino yun, pero tinuturo ko eh. Ha? Meron kami sinasakay sa sasakyan noon eh. Yung Wednesday service natin, yung antok na tayong lahat. Tulog na lahat, kami gising pa. Nananampalataya yung babae na yon, sobra. Ayun, binigyan patuloy siya ng asawa. Summa cum laude. Sumama sa cum laude. Sumama sa cum laude. Kanina sabi ko, anak, dalawa sasakyan nyo, dinala nyo?
Hindi ko na ma-reach. Iyan ang makatignan ninyong buhay, mga kapatid. Hello? Look at their life. Why? 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 Tanungin mo sila kung anong prinsipyo niyan. Tanungin nyo ang buhay nila, ano ang prinsipyo. Bakit na-bless kayo ng ganyan? It is not because cum laude yung isa. Because I've seen their life following God's principle. Hello? Ay, hindi ko kayo makumbinsi. Bala kayo sa buhay nyo. Ha? Ano ang kailangan gawin? First and foremost, invest in heaven. Anong gagawin? Bring faithfully your tithes and give your offering generously. Hello? Hindi lang po tithes and offering, but even your time, your talent, and treasure. Are you giving time to study the Word of God? Hallelujah. Are you giving your talent to invest in heaven? Alam mo, yung anak ko si Lucky, napakagaling. Magaling. Daig niya po ako doon. Si Daniel na kailangan ng malaking kapital dahil gusto nila mag-invest ng mas malaki. Yung kuya niya, walang 24 hours. Onyel, magkano kailangan mo? 3 million? Okay, 3 million. Sabi ko kay Lucky, sino nakausap mo? Si Lord. Amen! Use your talent. Lahat tayo may talent. Wala kang gagawin kundi wala. Bahala ka sa buhay mo. If you still don't believe to God's principle, bahala ka. Hallelujah. Matthew 6:33, ano sabi? But and all these things will be given to you as well. Pag sinabi mo this, plural yun no? T-H-E-S-E. Lahat ng pangangailangan mo. Oh. Sino yung mga young people dito? Taas ang kamay. Sino gusto yumaman? Ngayon pa lang, umpisahan mo na. Pastor, hindi po ako nakapagtapos. God is the owner of all things. Ay, nako, pambira kayo. Malakay 3:10. Tanungin ko uli kayo, is this the word of God? Yes. Ano daw gagawin? Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Ano sabi nga? Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it. Meron akong kakilala, nakamotor-motor lang nun eh. Ngayon, naka-EcoSport na eh. Kilala niyo ba yun? Punta kayo mamaya dun sa labas. Makita niyo, sino yung naka-EcoSport? No? Grabe. I am not after of the material things. What I am after for is what God is doing to their life. Unahin ng Diyos. Pakibasa nyo, basahin nyo maigi.
Unahin ang para Amen. Sabi ni Pastor Paulong araw, wala naman ako pwedeng ipagmalaki sa buhay ko eh. Nung naging Kristiyano siya, isa lang ang pwede kong ipagmamalaki sa buhay ko. Ano yun? Ang pananampalataya ko sa Diyos. Bago magtapos ang 2024, meron silang sariling bahay at lupa na. Yan ang prinsipyong dapat nating unahin. Amen? Second, invest in good soil. Others, like seed sown on good soil, hear the word, accept it, and produce a crop, some 30, some 60, some 100 times what was sown. E ano ba yung mga good soil? Who are the good soils to invest in? Persons who hear the word, accept it, and produce a crop. Man or man of God. Oh, gusto mo lang i-bless ka namin, pastor eh. Nakaw. If you don't bless me, I don't care. I have a God who can bless me. But His principle is this. Hindi ko pwedeng hindi ituro sa inyo. Naintindihan niyo po ba? Oh, sabi sa Shunammite, oh, si Elijah, ano sabi? Whoever blesses you will also be blessed. And whoever curses us will also be cursed. Why? Because sabi ng Lord, do not touch my anointed one. Kaya kung kayo, tinitira kami sa aming likuran, mag-ingat po kayo. Magre-reflect sa buhay niyo yan. Maniwala po kayo. Sino pa? Workers in the church. Ang dami nating workers dito. Wala nga si Edison eh. Minsan kapag hinipo kayo ng Panginoon, na makita niyo yung mga dancers, mga worshipers dito, tumutugtog. Pag sinabi ng Lord, i-bless mo yon, i-bless mo. Kasi nagtatanim ka sa matabang lupa. Nakita niyo si Edison, wala tuloy ngayon, no? Ang tagal na namamagay mata. Bless nyo! Huwag lang kami. Lahat ng naglilingkod sa simbahang ito. If the Lord tells you to bless them, bless them. Amen? O, example niyan, yung dalawang tumulong kay yung spy, tinago ni Rahab. Dahil sa pagtulong ni Rahab, na iligtas ang buong pamilya ni Rahab. If you are doing the blessing to these workers, you will also be blessed. Amen? Amen. Hallelujah. Third, invest in businesses. Immediately, the one who had received the 5 talents went and traded with them and gained 5 more talents. Sabi ng Kawikaan, 10:4-5, ang kamay ng tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunton ng yaman ang kamay na masinop. Ang nag-iimbak kung tag-araw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kung anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Huwag maging masaya sa kalayawan. Pakinggan nyo ito. Huwag maging masaya sa kalayawan kung patuloy mo lang naman din ninanakawan ang Diyos. Akala nyo lang yon, hindi recorded. We are all accountable in everything that we are doing. Hello? Nag-e-enjoy ka ngayon. Yung ine-enjoy mo, ninakaw mo sa Diyos, hindi mo binigay ang tithes and offering mo, mag-a-accounting ang Lord. Huwag mong i-enjoy yan. Amen?
Hallelujah. Isang araw, lahat ng ating natanggap, hahanapin niya ng kasalukuyang sitwasyon mo. Higit sa lahat, ang Diyos. May accounting na magaganap sa huli. Start to invest and save. First to God, second to His coming. Number 3, God doesn't like fools. When you make a vow to God, do not delay to fulfill it. He has no pleasures in fools. Fulfill your vow. Hallelujah. Proverbs 28:26, those who trust in themselves are fools. Yung mga nagtitiwala pala sa sarili, ang tawag ng Biblia doon, fool. But those who walk in wisdom are kept safe. Tingnan niyo po to. Takot ka sa maraming bagay, kaya hindi ka kumikilos. Pero hindi ka natatakot sa galit ng Diyos dahil tamad at magnanakaw ka sa Kanya. Tama, mali? Pag may pera ka, takot ka maubos. Natatakot ka maubos. Naku, paano na yung pang-ano ko? Paano? Pero, yung galit ng Diyos, dahil tamad at ninanakawan mo siya, binabaliwala mo. Kasi ang tingin mo ang Diyos mahabagin, maunawain. Matakot po tayo sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. God is expecting us na palaguin ang lahat ng Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Good and faithful servant, ang tawag niya doon sa nagpalago ng Kanyang yaman. So investment in heaven is not just giving your time, talent, and treasure. It includes faith. What? In? Basahin nyo nga, and asking for His direction. Make God's principle as a treasure to you. God doesn't need our riches on earth in heaven. Hindi niya po kailangan yan. That is ours here to enjoy on earth. But ask wisdom and direction to God for proper handling of our time, talent, and treasure. Psalm 90 verse 12, ano sabi niya? Teach us to number our days that we may gain a heart of wisdom. Kawikaan 3:9 hanggang 10, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iring handugan. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi nga matutuyuan. In Matthew 24:35, investing to God's principle is the only thing that will going to last. Sabi ng verse 35, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. Hello? Did we learn something this morning, mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, magkaroon po tayo ng takot sa Diyos simula sa oras na ito. Now, kaninang umaga, nag-message sa akin si Brother S. Meron siyang sinend sa akin na video sa nangyayaring kaganapan ngayon sa Los Angeles, California. Do you know that? Grabe yung wildfire. Alam niyo ba kung bakit? May kumakalat ngayon na viral. Bago po nangyari yon, January 6, meron po isang malaking pagtitipon itong mga mayayabang na mga tao na ito. Gusto ko po panoorin natin. Bakit nagkaroon ng malawakang sunog sa Los Angeles? Bago pa man maganap ang sunog na ito, ay naganap muna ang isang Golden Globe Award noong January 6 sa Los Angeles din, at ito ang mga sinabi ng host doon. Cast and crew are leading the way with 11 mentions.
Moms are holding strong with 3 shout-outs. God, creator of the universe, 0 mentions. At pagkatapos ngang binanggit ang salitang God is 0 mentioned, ay nagtawanan pa ang mga tao doon. Tapos sabay sabi nitong, No surprise in this godless town. at pagkatapos nga lang ng ilang mga araw, ay naganap na ang malawakang sunog sa bayan ng Los Angeles na kung saan ay patuloy itong lumalaki at lumalawak ang apoy kahit na pilit pa nila itong inaapula, kung saan ay aabot na sa 200,000 na pamilya na ang naapektuhan. Ano sa tingin ninyo? Nagkataon lang ba ito? O parusa na ito ng Diyos sa kanila dahil ininsulto nila ang Diyos na sinabing wala daw ambag ang Diyos at godless daw ang kanilang lugar? God, creator of the universe, 0 mentions. And Tandaan mo ito, huwag hahamunin ang Diyos dahil baka magsisi ka kung ipaparanas niya ang pighati sa iyo. Ang Diyos noon ay siya ring Diyos ngayon at magpakailanman. Do not test the Lord your God. Ang salita niya, sabi po, mawawala ang lahat, bagkus mananatili lamang ang kanyang salita. And if it is the Word of God, let us continue and start doing what He says. Let us respect and follow His words.